Alam mo ba na kung magpatuloy ang malawakang protesta sa kabila ng malawakang korupsyon sa Pilipinas, pwede itong humantong sa isa sa pinakamahirap na sitwasyon sa kasaysayan ng bansa. Hindi lang politika ang maaapektuhan, ang ekonomiya, seguridad at relasyon natin sa buong mundo ay malalagay sa panganib. Kung magdeklara si Pangulong Bongbong Marcos ng martial law bilang tugon sa malawakang protesta at korupsyon, maraming aspeto ng buhay Pilipino ang maaapektuhan. Maaaring magkaroon ng curfew, limitadong kalayaan sa pamamahayag, at kontrol sa media at social media platforms. Ang karapatan ng mamamayan na magprotesta ay maaaring supilin na magdudulot ng takot at kawalang katiyakan sa lipunan. Bago tayo magpatuloy, like mo na rin ang video na ito at mag-subscribe. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Naghihikayat ka ng sandatahang lakas na mag-aklas sa gobyerno. Ginugusto mo ang militar na magpatakbo ng gobyerno. Diba? At the end of the day, wala nang batas kasi. At rule of law nawawala. Ngayon, sino ang makikinabang? Ang makikinabang lamang ay ang mga kapani ng mga bansa na hindi kasama ng buong mundo. Bakit? Kasi kung magkaroon ng extra-constitutional na galaw, number one, hindi ka kikilalanin, hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. If i-freeze yung mga accounts mo, hindi ka maaring makipagnegosyo, hindi ka pwede mag-remit. So, paano ka mabubuhay? Ang bubuhay lang sa'yo, kokonting bansa. Isa na yung China, kaya sanction nga sila. So, if you're willing to risk extra constitutionality in the face of sanctions, sino makikinabang? Sir, para bang sa sitwasyon niya Myanmar, sir? Well, exactly the situation of Myanmar. And I don't think Filipinos would like that. No. At the end of the day, any extra constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower, siya mamumuno. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No. Kaya, be careful for what you pray for. You may just get it. Yan ang kasabihan. Kung sakaling may military takeover, ibig sabihin ay mas lalo pang nakasentro ang kapangyarihan sa militar at iilang opisyal. Maaaring suspindihin o palitan ang ilang lokal na opisyal at ang decision making ay magiging top-down at centralized. Habang may layunin itong panatilihin ang order, pwede rin itong magdulot ng tensyon sa pagitan ng civilian government at sandatahang lakas. Sa loob ng bansa, ang malawakang protesta ay pwedeng magdulot ng matinding kaguluhan sa kalsada. Maaaring magsara ang mga negosyo, paaralan at government offices. Ito rin ay pwedeng mag-trigger ng panic buying at disruption sa supply chain. Ang malawakang korupsyon ay nagpapalala sa sitwasyon kapag naramdaman ng mamamayan na ang pera at resources ng bayan ay napupunta lang sa ilang tao. Lalong lalakas ang protesta at public outrage. Ito ay maaaring magsanhi ng mas agresibong aksyon ng gobyerno, kabilang ang deployment ng militar sa mga lungsod. Sa ekonomiya, ang epekto ay malaki. Kung may martial law o military takeover, pwedeng bumagsak ang stock market, umatras ang foreign investor at tumaas ang presyo ng bilihin. Ang negosyo at turismo ay pwedeng maantala o mag-freeze dahil sa takot at kawalang katiyakan. Sa seguridad ng bansa, maaaring tumaas ang presensya ng militar sa mga strategic locations. Habang may kontrol, pwede rin itong magdulot ng abusadong aksyon laban sa mamamayan at posibleng human rights violations. Ang tensyon sa pagitan ng civil authorities at militar ay pwede ring lumala. Ang social services tulad ng edukasyon, kalusugan at transport ay maaapektuhan. Kapag ang focus ng gobyerno ay nasa kontrol at seguridad,
marami sa mga serbisyong panlipunan ang hindi maipapatupad sa unang mga buwan o taon. Sa international level, ang martial law o military takeover ay pwedeng makasira ng tiwala sa bansa. Ang mga kaalyado tulad ng US, Japan at European nation ay pwedeng mag-ingat sa relasyon, investment at aid programs. Ang ASEAN at iba pang regional organization ay pwedeng magpahayag ng concern o pressure sa gobyerno. Maaaring magkaroon ng economic sanction o trade restriction. Ang foreign investment at multinational companies ay pwedeng huminto na magre-resulta sa economic slowdown. Ito ay lalong nagpapalala sa problema ng kawalan ng trabaho, inflation at poverty. Ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno ay pwedeng bumaba ng husto. Maraming Pilipino ang mawawala ng pag-asa at pwedeng magresulta sa brain drain kung saan ang skilled workers ay maghahanap ng oportunidad sa ibang bansa. Sa rehiyon, ang political instability ay pwede ring makaapekto sa seguridad ng bansa. Sa gitna ng South China Sea tension, isang militarized o political unstable Philippines ay maaaring maging vulnerable sa pressure mula sa malalaking bansa tulad ng China. Sa long-term perspective, ang martial law o military takeover ay pwedeng magdulot ng political instability na tumatagal ng taon. Kapag bumalik sa civilian government, kakailanganin ng mahabang panahon para maibalik ang tiwala ng mamamayan at international partners. Ang mga proyekto, reforma at serbisyo ay maaaring maantala o mapawalang bisa. Kung pagsasamahin ang malawakang korupsyon at malawakang protesta, ang epekto ay mas malala. Hindi lamang nawawala ang tiwala ng mamamayan, kundi nagkakaroon din ng domino effect sa ekonomiya, social services at seguridad. Sa madaling sabi, ang senaryo ng martial law o military takeover dahil sa korupsyon at protesta ay may malawakang epekto. Kawalan ng tiwala sa gobyerno, economic instability at inflation, social disruption at delayed public services, limitadong karapatan at kalayaan, international scrutiny, possible sanction at diplomatic pressure. Ang tanging paraan para maiwasan ito ay sa pamamagitan ng matibay na sistema, transparency at aktibong partisipasyon ng mamamayan sa legal at maayos na paraan, pagboto ng tama, civic engagement, at pag-report ng katiwalian ay hakbang para maiwasan ang martial law o military takeover. Mahalagang tandaan, ang bawat aksyon ng gobyerno at mamamayan ay may domino effect. Ang maling hakbang ay pwedeng magdulot ng dekadang epekto sa lipunan, ekonomiya, at international reputation ng bansa. Sa global scale, ang Pilipinas ay pwedeng mawala ng investment, makaranas ng trade disruption, at maging subject ng scrutiny. Ang relasyon sa mga kaalyado at partners ay pwedeng masira, at ang bansa ay mahihirapan sa reputation at credibility. Ang martial law o military takeover ay hindi simpleng solusyon sa korupsyon o political deadlock. Ito ay panandaliang kontrol, ngunit may malalim na long-term consequences sa lipunan, ekonomiya at international relations. Sa mga mamamayan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa legal at mapayapang pagkilos, pagboto, civic engagement at pagtutok sa transparency at accountability. Ito ang hakbang para maiwasan ang martial law o protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino. Kung iisipin, ang domino effect ng malawakang korupsyon, protesta, at posibleng military action ay nagsisimula sa takot at kawalang katiyakan. Susundan ng economic disruption, social unrest, at global scrutiny. Ang maling hakbang ng gobyerno ay pwedeng magdulot ng dekadang problema na mahirap nang itama. Ang kaligtasan at kinabukasan ng bansa ay hindi dapat nakasalalay sa iilang tao lamang o sa puwersa ng militar. Ang tunay na lakas ng Pilipinas
ay nasa sama-samang pagkilos, tamang impormasyon at matibay na institusyon. Ang pagbabago ay dumarating sa legal, transparent at responsible na paraan, hindi sa takot o puwersa. Kung nagustuhan mo tong video, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng opinion mo at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic. Maraming salamat po.